biyaya sa amin. Kami po ay lumalakad sa biyaya, Panginoon. Wala kami magagawa talaga, Panginoon, kung wala po ang iyong awa sa amin, dakilang Diyos. Na ikaw po ang walang paraan, Lord, na kami po ay tutulay, Panginoon, sa iyong pag-ibig, Panginoon. Patungo sa iyo, dakilang Diyos. Patawarin mo kami, Lord, sa aming mga kainaan, mga pagkukulang, Panginoon. Katagpuin mo, Panginoon, ang mga pangailangan bawat sa dakilang Diyos. At nawa, Lord, ay nakakapasok kami sa iyong presensya, Panginoon. Purihin ka dakilang Ama. Sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, nasa mo sila. Amen. Praise the Lord. Tayo signing out. At saka duty ng mga watchman ay talagang to shout anong mensahe ng Panginoong Diyos. Yan, muli basahin ko itong dito sa sulat sa Isaiah 52, sabi po rito, sa 7-8, how beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that set unto Zion thy God ready. Thy watchmen shall lift up the voice, with the voice together shall they sing, for they shall see eye to eye when the Yahweh shall bring against Zion. Amen. Praise the Lord. So when Yahweh shall bring against Zion, it is about to be fulfilled, mga kapatid. In totality na yan, ha? The Lord or Yahweh shall bring against Zion. Hindi yan ang text verse natin. Dito tayo kukuha ng text verse natin sa Revelation 13. Dito po tayo sa chapter 13 sa verses dito from 11. And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb, and his face as a dragon. And he exercised all the powers of the first beast before him, and caused the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. God bless the reading of His word. Wish amen. Amen. Nais ko pa magatan ang aking pong kunting kasipan po ay American Joe. American Joe. Joe, J-O-E. Joe ba yan? Joe. Ano pa po lang siya? American Joe. Joe. Jose. Joe. Joe yata. Joe. Pabigyan sila Joe eh. Joe. So, American Joe. This lately, mga kapatid, sa kamatayan ni Francis na hindi tayo nag-isip ng kakaiba at pinagamot nga siya, naniwala ako na talagang nagkasakit siya, mga kapatid. Yung late, kailangan yung kanyang mga diagnosis po ay medyo kataka-taka, medyo questionable dahil
diagnosis ay double pneumonia. Double pneumonia. At alam naman natin na hindi po pwede magka-double pneumonia siya. Sabi nung pagkaupo pa lang niya bilang papa, ay sinabi na isa lang baga niya. Ang ibig sabihin ng double pneumonia ay kung dalawang baga ay pneumonia, double pneumonia. So, mali na yung sa diagnosis, no? Pero wala akong nagkasakit talaga yun na makikita naman natin sa ospital. Hindi drama yun. Pero nung siya po ay gumaling na, naniwala akong gumaling na siya, at yun nga ay yung nakikita ko siyang sundan naman natin sa internet ay doon sa sinabi lang Easter Sunday ay umikot dyan sa Pope Mobile, sakay siya, walang walang alalay, nakaupo na mag-isa, stable, ang mga brigad wala doon sa Pope Mobile, dahil kung siya po ay mahina ang katawan, tiyak yun may alalay. Wala naman, mabait siya, pero malungkot siya mga kapatid. At meron siyang binibitawan na sabi niya ay pasalamat at dinala daw siya doon sa St. Peter Basilica, dahil nandun yung St. Peter Square, mga kapatid. Sabi niya, mayroon akong, sa letter na mayroon akong mensahe, mayroon akong sasabihin na importante. Pero hindi sinabi kung anong importante yon. Tapos na nalalaman natin na patay na siya, mga kapatid. Malungkot ang kanyang mamukha. Alam niyang ganun kasi ang hindi tayo nagkakaso, i-base natin po sa history, mga kapatid, na Vatican ay daming murder yan dyan. At yung si Benedict na ay lumabas pero na kayang-kaya naman nila itago ang katotohanan. Lumabas na maraming nagsasabi na pinatay si Benedict. Pinatay si Benedict. So, yan ang mga plano nila, mga kapatid. Naniwala ako pinatay si Francis, mga kapatid. No? Kasi based yan sa mga historical mga facts ng oraw. Kasi natin kung meron tayong analytical mind, ay ang kanila pong timetable ng deep state o ng kabal ay 2030, 2025, 5 years lang. Short na yan, mga kapatid. At dalangin natin na yung pag-set in po ng tribulation period, the last week of the year, hindi tayo aabot ng 2030. Kasi binigyan tayo ng wisdom ng Panginoon na paano natin ikalkula. Ikalkulate po ang panahon. Binigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. So mga kaganapan, hindi naman natin itong Bible, salita ng Panginoong Diyos, hindi naman detalyado dyan, pero yan po ang magbibigay sa atin ng guide o ng basihan, ang kapatid, ang Bible, para mabasa natin ang tama po, ang takbo po, paano mapulpil ang salita ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya nilagay ko nga ay 50-50 ang error margin doon, mga kapatid. Kaya nilagay ko lang doon, baka mayroong pupuna sa atin na ano naman yun, private naman yun na usapan natin, baka mag-leak yun, na sinasabi ko na 50% lang yun, half lang yun, dapat na 50% error margin. Ibig sabihin, ay hindi ako sigurado. Tama naman yun. Hindi tayo nakakasigurado na pinatay siya. Pero ganun na ang takbo, mga kapatid, ng babasig. Kasi gusto nilang ma-fulfill o maisakatuparan yung plano talaga nila, yung deep state, mga kapatid. So, medyo maliwanag na sa akin, mga kapatid. Dahil nung pagtatag pa lang ng Amerika, nung nagkakaroon sila ng tawag ito, ng Declaration of Independence, 1776, at yun, nakahanda na yung
magagamit nilang seal sa kanilang pera o anong mga Latin phrases doon nilalagay na may mga ibig sabihin, mga kapatid. At sa ngayon na mayroon nagpapahayag na at noon, alam naman natin noon pa na yan ang most famous phrase ng Amerika, we will run the show. We will run the show. So, pinaiikot ng Amerika ang buong mundo, mga kapatid. They will tell lies to their people, their own people, to the peoples of the world, they will tell lies, mga kapatid. Pero mayroon ang katotohanan. Hindi pwedeng walang katotohanan. Hindi pwedeng walang katotohanan dyan. At dahil nga tayo po ay believer po ng salita ng Panginoong Diyos at mayroon tayong sinusundan, mga kapatid, na propeta, at salamat sa Panginoong Diyos na naniwala tayo sa Kanya. Dahil marami hindi naniwala kay Padre Panama. At ito nga ay nakasalalay nga ang integridad ni Padre Panama noong sinabi niya na American Pope. Alam ko na noon, nakalimutan ko lang yan kasi inis po sa idea ko na imposible naman magkakaroon ng American Pope. Napaka-imposible yun. No, sila nang great power, sila pa galing pa doon ang Papa sa Roma, mga kapatid. Kaya tumakbo ang Panginoon, ang panahon ngayon ay meron silang number 1 contender, si Cardinal Prevost, mga kapatid. Ako, paano pag-pronounce yan? Baka Cardinal Prevo lang, Prevo. Parang Canadian ng parang French. O, kasi lang rin ka na Cardinal Prevost. Yan ang pinaka-number 1 contender nila, mga kapatid. Ngayon, magbabasa tayo ng Iskrest. Bago tayo papunta rito sa Revelation 13, magbabasa tayo ng excerpts ng mga sermons ni Pabanaw na nakuha rin sa internet dahil wala na akong portfolio brown views na maliit na computer, wala na. Naka-CD yun kasi wala na. Pero nakuha ko doon kay C.W. Wood. Naniwala ako siya po ay follower ni Panabanam. Marami siyang nakumpile doon, mga kapatid, para may umanawaan natin. Nakabasahin, tapos mag-comment na lang ako. Masalamat kung bumalik yung buhay ng aking staff. Sana hindi mamatay siya. Pero nakanda yung ito dito na kaya maliit ang malita, nahirapan ako bumasa. Dahil yung salamin ay updated na. Pero makita natin dito. Ito mabasa kasi na malaki dito sa list ko. Paano ito palitin? Ayan. Ito, basahin natin dito. Ang tawag dito ay Do It Tabernacle Teaching Series. So, ang church ito ay Do It Tabernacle, tulad ng Banham Tabernacle. So, marahil ay follower to na Banham, tinan natin ang kanyang thought, mga kapatid. Ayaw ko kung nabasa nyo ito, pinadala ko ito sa ating group chat. Pero basahin ko pa rin kasi may mga dito. Ang kanyang pamagatay ay American Pope. Ang aking pamagat naman sabi sa ngayon ay American Joe. Na mahirap paniwalaan. So kung it will come to pass 15 or 20 days from now na mayroon silang i-elect na American Pope, praise the Lord, mga kapatid. Praise the Lord. Na talagang ang opisyang ito, mga kapatid, ay galing sa Panginoong Diyos. At lalo tayong maghahanda sa ating panahon. Hindi biro-biro yan. Kasama sa ating paghahanda.
American Pope by C.W. Wood, February 2009. Medyo matagal ng kanyang artikulo, mga kapatid. Ha? Pinablish niya yung galing sa spoken word yan. O, sa mga teaching messages na ginagawang nilagay sa dictaphone para magiging printed messages na. Ito, quote, Acts, ang pamagat ni Bible Acts of the Holy Spirit, 1954 to. December 19, 1954. Hindi pa ako tao. 1 year pa ako bago maging tao. 1954, December. Jeffersonville, Indiana. Sabi na ba Kotay, Maguko. I believe one of these glorious days when this united confederation of church goes together and a new pope is brought out of the United States and put over there according to prophecy. So, prophecy dito sa Revelation 13, yun his own dealing sa Panginoong Diyos. Sabi niya, when then they'll form an image like unto the beast. Hindi ganun detalye mga kapatid, kasi prophecy yan eh. Pero ngayon natin malagay ang jigsaw puzzle, paano yung kanyang statement, paano ang kanyang prophecy. Malalaman natin dito. They'll form an image like unto the beast. Ang aking masabi, nangyayari na ba yan? Nangyayari na ba yung image na yan? O, buo na yan eh. Amen, buo na yan eh. Kailang, ano pang mga itas dyan para lalong makikita ng kung ano kasi image yan. Hindi yan image, literal na picture at nagiging kumilos, hindi yun. Yung ginawa ni Soriano na paano pinortray niya, pinatuya-tuya niya, na pinakilos niya ang hayop. Hindi yan, ganun mga kapatid. Alam natin yun. And I tell you, the true church of God will be dropped together. The churches of God will be dropped together. And the real true believers out of Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, Nazarene, Pilgrim Holiness, iba-ibang madoktrina yan. Whatever they'll be, will go together and cemented by the love of God that made the body of the Lord Jesus Christ. All the believers, ibig sabihin, magkasama-sama mga kapatid. Amen! Nangyari na yan! Sa panahon pa lang ni Barbanam, nangyari na yan. Daming nagkamaon mga kapatid. Hindi lang dyan, hindi nabanggit yung Katoliko. From the Catholics, tayo ay, ako na lang ay, kami ay, galing Katoliko ay, lumabas din kami. Pagka, ng mensahe, pagkarinig ng mensahe, pagka, nagkaroon ng conversion, lumabas sa Catholicism at nanindigan nga. Yun, gano'n lang yun. Pero kung ating titingnan niya, kung mayroon pang naiwan nandoon sa Presbyterian, mukhang na yun eh. Murang remote tayo mga kapatid. Murang remote sa ating panahon ngayon. Kasi medyo huli na yun. Medyo ang harvesting time ay kung maroon man, pa isa-isa lang siguro, mga kapatid. Para makita natin ang senaryo. Yun po ay mga tungkol sa mga believers. Tandaan nyo. Tungkol po yan sa mga believers. At pero siya sinabi, isang linya rito, sabi niya, and agnostics and shallow-minded
will be cast to one side. So ibang grupo yan, mga kapatid. They'll go right on into the Confederation of Churches. Ayun. Yung image dyan na nabanggit ni Barbanam, form an image, sabi niya, Confederation of Churches. Ano ba yun, mga kapatid? Nangyari na po yan. Nangyari na po yan. Design, a treaty, an agreement, mga kapatid. Yun na po yung war. Yun na po yung war na ang turo ni Barbanam sa kanyang parang kasi World Council of Churches yan. Pero alam natin na ang World Council of Churches po ay hindi kumilos. Hindi sila kumilos, mga kapatid. Walang galing sa kanila. At alam natin ay nagbuo sila ng panibago. Yun na yung World Alliance of Religions for Peace. War, mga kapatid. Nandiyan yung Pentecostal, mga kapatid. Magkikita yung Assemblies of God. Pentecostal po yan. Nakita yung mga Evangelicals, mga kapatid. Yun ang grupo po ni Kenneth Copeland. Pero mo, nagpailalim sila, mga kapatid. Hindi po yun ang tinutukoy sa denominasyon. Bagamat, ang tendensya po ay marami po doon. Pero ngayon, pinamunuan ni Doug Clay po ang Assemblies of God. Yung Evangelicals, pinamunuan, mga kapatid, ni Kenneth Copeland, mga kapatid. Yun ang sinasabi nito sa last line, and agnostics. Ano ba yung agnostics? Ang true meaning po ng agnostics, sabi nila, mga kapatid, sabi according to the dictionary po ay they believe there is God, but it is not possible to prove. Mga kapatid, ibig sabihin, ilagay natin sa common parlance yung agnostic, mga kapatid, ay mga neutral ito. Walang panindigan yan. Mga neutral. Bahala na kung may Diyos o wala. Okay lang sa kanila. Walang mga panindigan yan. Sabi na tayo, amen. 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 Pakita ko yung nakasunod kayo, mga kapatid. Amen. Ang mga panindigan yan. So mahirap sa tao na walang panindigan, mga kapatid. Yun na, para maintindihan yung sa kanyang word na agnostics. It is hard to prove that there is God. Pero mga religyoso yan. Nag-speak in tongues yan. Maraming converts yan, mga kapatid. Sila. Yung Assemblies of God. Halos lahat ng mga pariyo sa Pilipinas, lalo lang sa amin, makikita mo, ay mayroong mga Assemblies of God. Mga Pentecostal yan. Sila, mga kapatid. Meron mo? Pentecostal yan. Medyo pinakamalapit sa ating panindigan ay Pentecostal. Tandaan niyo yan. Pinakamalapit sa mensahe sa ating panahon ay yung mga Pentecostal. Kasi doon talaga maraming lumabas sa panahon ni Barbanam yan. Marami din sa Baptist, marami din sa Presbyterian. Pero ngayong naiwan doon, maihanay natin yan sila, mga kapatid. Paano natin sila maihanay doon? Paano natin sila makategorize? Wala nang iba, mga kapatid. Kung sino man ang mga believer, kuno dyan, na nag-receive ng bakuna, mga kapatid, ay wala na yon. Sila na yon, mga kapatid. Sila na yon. So, Confederation of Churches yan. Mamaya, may pinangalanan siya dyan Ano yung Confederation of Churches? Yun ang World Council of Churches, mga kapatid doon, na hindi kumilos siya. Wow, tandaan nyo. Nangyari na yan, yung sinabi niya, mga kapatid. Ang hindi nangyari pa, ang hindi nangyari pa, yung mapili, a new pope that will be elected, mga kapatid, from the United States. Yun ang hinintay natin. So, kung mangyari yan, praise the Lord talaga, mga kapatid. Kasi kung hindi mangyari po yun, marami magkritik ko naman kay Barbanam. Ay isabi nila, false prophet yan. Marami sinasabi yan.
na hindi nangyari. Yun ang problema dyan sa mga kritiko. Mga kapatid. Kaya sabihin naman, minsan ay kahit sinabi naman na ay galing sa Panginoong Diyos pero hindi obliged daw. God is not obligated to fulfill what manabanam so. Parang medyo ano yun, medyo masalimutan yun. Tuloy, and I read the other day, even the Assemblies of God, sabi niya ba namin and I read the other day, even the Assemblies of God, Pentecostal group yan, went into the Confederation of Churches. Noon pa yan. Sinabi sa kanya panahon pa yan, Confederation. World Council yun ang tinutukoy niya. Oh my! Have to deny their evangelical doctrine to do so. That's right. And all their Pentecostal signs and wonders, principle, they have to deny that they have to deny that Madumi ang... Pakabab. Talagang batang. Marupal tayo hindi nabasa. Balik ko tayo sinabi nito sa first paragraph, sabi niya, our prophet, sabi ni C.W. Wood, our prophet, Brother William Branham, made a statement in the message, Acts of the Holy Spirit, that I believe requires our strict attention. It has to do with a man from America being elected to the office of the Pope of Rome. I will read the code and then go through the scripture and the prophet's messages and see what he thought about the prophecy, which tells us that there will be an American Pope. Yun na yung first and second paragraph. Dito na tayo sa ilalim paragraph. Sabi niya, and I read the other day, even the Assemblies of God went into the Confederation of Churches. Oh my! Have to deny their evangelical doctrine to do so. That's right. And all their Pentecostal signs and wonders, principle, they have to deny that to be in the Confederation of Churches. Bakit gano'n mga kapatid? Kasi yung binanggit doon, yung mga miyembro mga kapatid ng sa Pilipinas, UCCP, United Church of Christ in the Philippines, 5 yun eh. 5 denomination yun mga kapatid. Kaya 5 yun. Iba-iba ang gadget yan. Nakalimutan ko yung basta may Nazarin dyan, may Pilgrim Holiness dyan, 5 grupo yan. Kasi nung kinasal si Michael dun sa Cavite, mga kapatid, ay UCCP doon eh. Nakausap natin yung ron eh. Nakausap natin yung itsa doon na pastor doon, na bata pa, na pinaliwanag ng ganun. Tapos si Aaron Ruben yan, mayroong grupo dyan na oneness, sunod naman, na pastor, sa another month naman, mga kapatid, ay Trinitarian na pastor. So, ganun sila. Ganun sila ka-compromising. Ganun sila ka-political. Anong may sabi natin dyan? Tama yung description ni Branham. Agnostic yan. Shallow-minded, mga kapatid. Wala yan. Walang mga pandigan yan. Patayo. They have to deny it, oh brother, to have prestige. I'd rather, as I've said many times, lay on my stomach, ito kasabihan nila, idiomatic expression to, and drink glass water, and eat soda crackers, and be popular with God. Ibig sabihin, ganun lang kasimple ang buhay, mga kapatid, pero popular ka sa Diyos. And to be servant of God, than to have the best there. Kaya nyo kay ba naman hamle ko dyan mamay sabihin ko kay Wood dyan, kung di ka ba naman hamle ko tayo, in this world gives, if I had to compromise on my faith in the Lord Jesus Christ and His Bible, I believe this is the infallible Word of God, and every word of it is right. Yes, sir. End of quote. Kaya ba naman yun ang sabi? Ito yung opinion o yung turo ni
ni C.W. Wood. Sabi niya, basahin lang natin para tuloy-tuloy po ang talk. Notice the last sentence of the last paragraph. He said, I believe this is the infallible word of God and every word of it is true. O yan ay sabi ni Wood, ni Mr. Wood. In this statement, he is including the prophecy he spoke on that says there will be an American Pope. He ties the he mentioned several times in Revelation 13 with an American Pope. Yun ang kanyang unawa ni Mr. Wood, mga kapatid. Siya ang pastor yata ng Jewish Tabernacle. When a word prophet who has been proven by word and deed to have been sent and anointed by God by many infallible proofs, makes a statement such as we will have an American Pope, as has been declared by prophecy, then we need to go to the scripture and see what he was talking about. Those who are spiritual want to know. Yan po. Ito naman, another ko, mga kapatid, ay ginadar na ang mga preaching na. In the Church Age book, pages 131, 132, mga kasama to sa spoken word ni Barban na mga kapatid, wala tayo. Kasi hindi na tayo connected sa kanila. Noong araw, kami po ang pinapadala noong araw. Lahat ng klaseng literature po galing sa Amerika, sa Indiana, ay bagsak sa amin, na Baroli, noong araw. Pero pinakaperahan niya ng ibang mga grupo. Interesado sila hanggang binitawan niyan ni Baroli, mga kapatid. No? Ng grupo namin. Binitawan niyan, pinangawarta na yan, mga kapatid. No? Ganun kakurap ang mga kasimbahanan din sa atin. Pera din na, pera lang. Salamat at binitawan namin, kasama ko doon. Brother Branham is speaking of the Jewish church of 2,000 years ago being invaded by the devil. Yan sabi ni Mr. Wood. Quote, if Satan is behind the Jews who are hailing the Christians into court, yan na yung panahon ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid, panahon ni Apostol Pablo na sila ay dala doon sa mga korte, naka-strip ng stripes, then Jews. Nangyari? The Jews are not of God's religion, but the devils. Yun. Yung nagsabi, crucify him! Crucify him! Crucify him. Yun ang tukoy doon. Never ba now? Speaking of the time 2,000 years ago. Dito na tayo sa second page, mga kapatid. Mamaya, magpunta tayo sa Bible para makita. We have so much time. Ay, dali second page. Then he goes on to make this statement, if you think it's shocking that the Jewish church was invaded by Satan and was killing Christians, you see this. Go, Church Age book, pages 131, 132. And if you think it's shocking that the Jewish church 2,000 years ago was following Satan and killing Christians, then wait until the prophecy of Revelation 13. Ginawa niyang pinaparalel po ni Barbanam. Kay Barbanam statement yan, hindi kay Wood. Revelation 13 is fulfilled. Or wait, sabi, or wait till you see an American Pope put into office and see what she does to true Christians in America. Mga kapatid, ang mga words na ginamit ni Barbanam, tandaan niyo yan. Kanya pong quote, kanyang statement yan. Na talagang sa Revelation 13 po ay nakikita ni Barbanam ang American Pope.
Mamaya, i-explain natin yung stand dyan, ha? American po! Pwede, mga kapatid. Pwede yun. Ito clear na yung sa isip, dahil ba na itong fulfillment, itong Revelation 13, mga kapatid, ha? Dahil lagi kong ilutulit, America was instrumental in the formation of ECC or EU, mga kapatid. Kaya, marami na kayong mga nangyari na mga alignment, mga kapatid, mga paraan para nilatag na yung EU na yan, mga kapatid, ay talagang it will form into a beast, mga kapatid, system. Kaya sabi ng Bible, ayop yan. Attention na natin. An American Pope would be the Superman to save America financially. Yan ang sabi. To save America financially. Dahil sa panahon nito, mga kapatid, ay 60s po ay medyo nagdarahop yung Amerika nito. So yan po ang takbo ng finansya ng economy sa Amerika. Kaya siyempre, na ano na ibarbanam yun, na i-translate niya, mga kapatid, ang kanyang prophecy at paging sa Bible, para lalo maintindihan natin. Now let the prophet say that this nation, America, has formed a council of churches and is the image of the beast. Ayun yung kay word dyan, kay word. Now let the prophet say that this nation, America, asa na ba tayo? Wala pa tayo. Tumalon pala ako dito tayo sa ano. Ayun kanyang parallelism. Just wait until the prophecy of Revelation 13 is fulfilled. It is strikingly true that the United States of America, in that chapter, the very number 13 is a symbol of its nation. Yan na yun, Revelation 13. Number 13, why? Mga kapatid, na ang 13 po ay symbol ng Amerika. Yan ang kanyang explanation. It started with 13 colonies. Yan ang original. 13 lang yan. Yung star structure, 13 lang nung araw yan. Its flag, hanggang ngayon yata din, ganun din. Has 13 stars and 13 stripes. And there is a destiny in the 13th chapter. In this image that is mentioned in that chapter, will it be found all the wickedness of the beast that was before it. As the beast rose at the Nicene Council. Dali, taas ko muna. So the image will come out of the World Council of Churches. So, makita natin kung anong panahon sa kanya, ano po yung movement na tawag dito yung kumilos. World Council of Churches po yun, mga kapatid. So, yun ang kanyang definition ng Confederation of Churches, World Council of Churches. Sabi ko na, wala na yan, obsolete na yan. Dahil hindi kumilos yan, mga kapatid. Maroon dito sa Pilipinas, National Council of Churches then, the World Council of Churches. But dormat po yan, dormat, di kumilos yan. At ngayon, naitayo ang pumirma para sa atin. The All Catholic Church ang pumirma po ay si Monsignor Ledesma. Ay, sa Bisaya yun. Na pinagkatiwalaan ng Vatican. The whole Roman Church, mga kapatid, ay Vatican, Pilipino ang pumirma doon. Ganun katigas ang Pilipino. Kaya magkataon, mga kapatid, na isang kardinal na Pilipino po ang maging pastor. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Dahil dito lang sa Revelation 13, sabi niya, sa nakita sa kanyang prophecy, mga kapatid, ay talagang kawawa po yung Amerika. Time will come. Laging kawawa yun. Sabi po dito, ating babasa mamaya, isa-isa natin.
Revelation 13:12. He, the second beast, the USA, ayun na, pinangalan niya. Yan ang kanyang interpretation. Diba ba na? Is to exercise all the power of the first beast. Pero walang second beast dito sa Bible. Another beast ang nakalagay. Word lang yan to elaborate niya, to for explanation, mga kapatid, ay para maintindihan natin. There's no second beast in the Bible. There is another beast. So wording sa King James Version. Yun na po yun. Sabi, the second beast, kanya talagang pinangalanan, mga kapatid. Yan po ang statement ng Barbanama. Oy. Is to exercise all the power of the first beast, Roman, before him, open, close parenthesis, Rome, and causeth the earth and them which dwell there in to worship the first beast, a pope of Rome. A pope of Rome. Hindi a pope of America, hindi a pope of Rome. Most deadly wound was he. Physical empire of Rome destroyed, killed by church power. So, nag-ibabangaan nyo, mga kapatid, yung Roman Empire ay nagbalat kayo, Roman Empire pa rin, pero ecclesiastical power na. Lagi kong tinuturo yan, hindi tayo nag-deviate yan, mga kapatid. Na ang Roman Empire po ay hindi talaga nawala, hindi namatay, hindi nawala sa mundo. Hindi nawala. Nagbalat kayo lamang siya. So, heal. Ibig sabihin, kasi ang isip ko doon, na si Francis na nga, heal na nga siya. Pero dito kay Barbanam sa kanyang statement, mga kapatid, when time comes that there will be an American Pope on the scene, yung total healing, mga kapatid, ayan ang kanyang sabi po ng Bible na parang wounded to death. Ang total healing, when there will be an American Pope sitting in the Vatican, mga kapatid. That will be the total healing. Bear in mind, sinabi ko yun. Yan ang pinaka-total healing. Pero healed na nga siya. Ilang days na lang, mga kapatid, ilang days na lamang ay mag-elect na sila ng Pope. And that remains to be seen kung si Cardinal Prevo ba ang kanila pipiliin na Tagle. Remote si Tagle. At huwag natin mangyari. Kasi sa likwa out dito sa Amerika, dito sa Revelation 13, medyo awkward yan, mga kapatid. Isipin yun. At saka ang Pilipinas ay hindi ganong influential sa world influence, mga kapatid. Hindi gaano. We're not a major power. Ang pinaka-major power po, Amerika pa rin. Then China na, then Russia. What better way for the Vatican to make all of America and the world to be Catholic? Yun ang kanya pong interpretasyon Barbanam, na ang Amerika, buong Amerika at ang mundo po ay maging Catholic. Kapatid. And to have an American Pope. An American Pope would be the Superman to save America financially. Now, let's let the prophet say that this nation, America, has formed a council of churches and is the image of the beast. Kay Wood yata na statement yan. Dito kay Barbanam, go! Revelation of the Seven Seals, page 224. Now let me say, from Prophet Barbanam, now let me say something, brethren.
there's something fixing to happen. And all these big, old ecclesiastical walls are going to collapse and go right back over yonder and agree, because they are going to do it as certain as I am standing here. There is an image to that beast, just as certain as I am standing here. Oh, sinigurado ni Barbanam, binigyan ng garantiya na totoo mangyari yun. Image of the beast. America, mga kapatid, instrumental in forming the world. Tandaan natin, America is nagpanukala, nagplano ng microchip, mga kapatid. Lahat Amerika, mga kapatid. Lahat Amerika. Yun ang kanilang phrase na, we will run the show. We will run the show. Mga wars dito, mga kapatid, hanggang ngayon, Amerika po ang panukala niyan. Ang war ng Ukraine, Amerika po ang panukala niyan, mga kapatid. Talagang kayang-kaya nilang Amerika, through deep state. Alam natin, deep state, mga kapatid, ay kabalyan. Kabalyan. Lahat ng presidente po ng Amerika po, ay pag umupo sila, dapat sumunod sila sa plano ng kabal. Sabi ni Professor Jeffrey Sachs, sabi niya, President Kennedy was killed because Kennedy wants peace. Kasi nung nagkaroon, mga kapatid, ng gerihan doon sa Cuba, dito sa Florida, sa Amerika, nagkaroon ng taniman ng ballistic missile, mga kapatid doon. Ang ginawa ni Kennedy po, kahit matapang yun, ay ginawa niya sa diplomasiya upang hindi magkakaroon ng gira ang Cuba at saka Amerika. Ayaw ng deep state yun dahil plano nila. Alam natin, nasa Senate po si Kennedy. Maging si Lincoln, sa pera naman yun. Si Lincoln, ay pinatay yun kasi gusto ni Lincoln magkaroon ng Central Bank of America, mga kapatid. Kasi ang kanilang bangko po ay mga Rothschild. They will borrow money, mga kapatid. At the interest ay 40%, ilbero mo. So, hirap talaga sila. Laging utang, mga kapatid, malaki. Hiram sila ng $100. Ang pagbalik noon ay $140 na yun. So, malaki masyado yun. So, ang ginawa ni Lincoln ay nagpa-imprinta siya ng maraming dolyar kahit wala pong gold reserve. Pinatay si Lincoln. 2 years lang in office, pinatay. Si Kennedy, 2 years in office, pinatay din. Why? Anybody, mga kapatid, na aayaw sa kanila ay papatayin. Ito, delikado talaga si Trump, mga kapatid. Baka hindi siya makatapos sa kanyang 4-year term. Si Trump, baka hindi makatapos yan. Kasi talagang kumakalaban si Trump, mga kapatid, sa deep state. Yun ang deep state. Maroon na, kailangan sinong presidente, mga kapatid yan, susunod sa kanilang plano. Ayaw ni Trump, sumunod, mga kapatid. Tandaan nyo yun. And of course, this nation has formed an image to the first beast. She took it, a church, which is the very likeness of an image of the Roman Church. He said, this nation will go over yonder and agree with Rome. And notice, he said, mamaya na yung batihan nyo ng birthday. Matapos nito, wala naman utak. Laging nagpapabyo sa akin yung birthday nyo. Mamaya na yan. He said, this nation will go over yonder and agree with Rome. And notice, he said, according to the word of the Lord. Yun kay... Okay, barbadahan pa rin yan. Our nation has already fallen at the feet of Rome. 3 of our presidents
went to Pope John Paul's funeral. Ito, mga 1960s yan, mga kapatid, ha? Three of our presidents, siguro yung incumbent president at yung natanggal na presidente. Ako sino yun, mga kapatid? Ipinangalanan dito. Funeral, and got on their knees before the casket. Di ba si Reagan ay humalik pa sa sa singsing ni sino ba yung presidente yung papa niya? Ha? Nang po. Oo nga. Sino po yun? Si John Paul ba yun? Ay, Boitiwa. Three of our presidents went to Pope John Paul's funeral. Yung tuloy ngayon kay Francis namatay. And got on their knees before the casket. Ibig sabihin, lumuhod pa. Lumuhod pa tayo na, lumuhod pa sila. While our American flag flew at half-mast in honor of him. Pero mo, mayroon tayong history. Half-mast pa ang Amerika, ang whole of America, dahil namatay yung Papa. So, ito yung nagbibigay ng ibig sabihin, palatandaan, mga kapatid, ang Amerika pa luluhod po sa Roma. Hindi naman si Bungong eh. Munta. These things were symbols made public by a merciful God to show us what has happened to America and where we are headed, open close parenthesis, straight back into the Roman Church. Babalik ka talaga. Kaya nga dito sa Revelation chapter 2 ay ang tinawag na ang kanyang mga anak, no? Mga anak. Kaya kalasigaw ng pabasa, come back to mama, mga kapatid. So, ito ang pinaka-culmination na mga kapatid. Kung ma-elect mga kapatid, si Primo na magiging papa sa Roman Catholic Church, completely healed na po yan. Yung ito po, dito sa 13, sabi rito, sa 13:3, and I saw one, dito na sa Bible yan, one of his sins, as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. Ito na pala yung American Pope sa fulfillment, mga kapatid na yan. Yung head na totally healed na, mga kapatid, when there will be an American Pope sitting in the Vatican. Yun pala yun. Sana maliwanag yun sa inyong kaisipan, mga kapatid. Clear na po ito, mga kapatid. Hindi na po tayo naglaro-laro, mga kapatid, na naghula-hula. Hindi po. Kasi nung wala pa itong pangyari ito, ay ang isip ko ay total na healed na. Pero itong si Francis pala ang naglatag-lahat. Hindi lamang si Francis si Pio, si John Paul, sino po yung mga nadaang mga papa, ay nilatag na nila. Then, si Benedict, mga kapatid, ay parang hindi ganong sang-ayon. Okay, pinatay din siya. Pero itong si Francis, to pave the way, itong mangyayari, itong Revelation 13. Wala silang kamalay-malay yan. It was being prophesied by Father Banham, mga kapatid. So, praise the Lord. Nakita natin ang eksena, mga kapatid. Tandaan nyo, when there will be an American Pope, yung healing process, mga kapatid, ay healed na talaga. Totally healed na. So, delikado na. Delikado na. Papasok na po tayo sa end time. Papasok na po tayo sa 70th week of Daniel yan. Papasok na po tayo. May explain natin. These things were symbols made public by a merciful God to show us what has happened to America. And well, we are headed straight back into the Roman Church. America, the world is ready for an American Pope.
ito na ang panahon. That was a prophecy, the 1960s mga kapatid, prophecy yan, mga kapatid, 50s, 54 yun eh, o 50s, 60s, prophecy yan, late 50s mga kapatid. Ngayon lang po matutupad. Statement ito ni Barbanam, hindi kay word. Kaya, bakit ko ginala ito? Because we are followers of Barbanam. Hindi po totoo. Hindi tayo nanawala kay Barbanam. Hindi po totoo yun. Wala tayo ngayon rito, wala ako rito kung hindi ako nanawala kay Barbanam. Iba po ang turo nila. Ito ang kaganapan sa ating panahon. We know the Catholic Church is America's only hope for a financial recovery. 1960s yan. Our government is a large part Catholic. Many of our well-taught of ministers are working with the Roman Church. And American Pope would, without question, force the Catholic religion on America after he hailed us out financially. So, yung sabi ni Barbanam sa one of the 7 major prophets, mga kapatid, there is a woman, mga kapatid, ang sabi niya sa prophecy, very strong, very cruel. Hindi pala taong babae yun na in-expect natin si Hillary Clinton or yung huling vice president. Hindi pala sila. Catholic Church talaga pala, mga kapatid. Why? Haris. Haris yata. Kapala. Ano pangalan? Kapala, Haris. Sino? Kapala. Spell mo nga pangalan, spell mo. Kapala, Haris. Kamala Harris. Yung bayan. Pangalan niya. Basta yun yung huling vice president, mga kapatid. Akala natin yan, ito na pa yung cruel woman. Hindi! Basta po, American Pope na, mga kapatid. Ang nasa prophecy po, Catholic Church. Imposible mangyari yun, di ba? Calamares. Kamala Harris. Kamala Harris. Ayun, Kamala Harris. Ayun. So na tayo, mga kapatid. Hindi babae, hindi tao tutukoy doon. Catholic Church po mag-rule. Saan? Sa Amerika. Yun po, very cruel. Sabi ni Barbanam sa ibang kanyang may spoken word, it is a church or it is a person, sabi niya. Pero binigyan din, mga kapatid, ay church talaga, Catholicism. Okay, ito, may mga prospect na tayo na kung mapili yung si Cardinal Prevo to be the Pope, ito na nga, hindi tao ang tinutukoy. Ang tinutukoy po ay Roman Catholic Church will rise up in America. So kawawa doon ang persecution doon. Dahil itong pinabasihan ng Barbanam dito sa Revelation 13. Grabe ang persecution doon, mga kapatid. Go! Wisdom versus faith. Wisdom versus faith, mga kapatid. Kailan yan? Ay April 1, 1962. Page 44. Go! And soon, they are to form up a confederation of church, which will be the image of the beast. And he, the image of the beast, which is both a nation
And a man, tama niya, ang system yun sa katao, who will have the same power, Revelation 13:11, that they have over there in Rome. Kung anong power, mga kapatid, sa Pope of Rome, yun na rin po yung, kasi isa na lang yun, mga kapatid, kasi American Pope, that they have over there in Rome, and will cause a persecution on the saints, just like they did in Europe. Sa Inquisition yun, at the beginning of the Roman Church. See? That's where it headed right now. And that's why the word is being sown right now everywhere. Get out of it! End of quote. Revelation 18:4, mga kapatid, sabi, come out of her, my people, that ye may not be partakers of her sins and her plagues. Mga kapatid, yan, get out of it. Get out of it, sabi ni Brahmana. Sabi ni Word, listen to a prophet telling us in 1963 that Rome was building a Christian economy, a plan to break America and bring it under Roman rule by the power of money. Mga kapatid, yun ay yung digital money, mga kapatid. Yun ay yung cryptocurrency, mga kapatid. Yan na yun, mga kapatid. Yun na yun. You cannot buy, you cannot sell. Ito yun, Revelation 13. Yun ang breakdown po na babana, mga kapatid, Hindi akin yan. Hindi akin yan. Akin lang in-explain, mga kapatid. Salamat talaga sa Panginoon na hindi tayo naiiwan sa informasyon sa ating panahon. Upang maging clear po ang ating understanding sa mga labasan sa ating panahon. Kasi nakakatulong yan. If you are guided by the Spirit of God, then ating understanding po, tinutulungan ng Panginoon doon, mga pangyayari, yung mamaliit po nangyari sa ating paligid po, ay nakakapukaw yan sa atin upang unawaan po natin. So, ano lang tayo, magiging sensitive lang tayo sa pangyayari sa mundo. Huwag tayong tulog espiritual, mga kapatid. Huwag masyado tayong mabahala ng kagalingan. Basta i-claim natin, iyakura pa, pagalingin tayo. So, kung mayroong maganda sa ating katawan, mga kapatid, hihingi tayo ng sa Panginoon, ng tawad, Lord, pagalingin mo ako, nagkamali ako. Ganun lang, mga kapatid. Ganun lang yun. Tuloy lang tayo, mga kapatid. Hindi yung tuloy lang tayo, sabi ni Punggong. Hindi yun, iba yung aking tuloy. Malayo yung kanya. Tuloy tayo. Tuloy na sa kasya mo. Christian economy, a plan to break America and bring it under Roman rule by the power of money. Quote, Christ, the mystery of God revealed. Kailan yan? July 28, 1963, page 79. Quote, and what have they done? Close open parenthesis, what has Rome done? Organized the great ecumenical association of ministers to make an image to the beast. Ecumenism ngayon. Dahil pag sinabing ecumenism, kahit sino, kahit naniwala sa revolto, hindi naniwala, kahit naniwala sa tatlong Diyos, o naniwala sa isang Diyos, sama-sama sila, yun na yung member ng work, mga kapatid. Yun na yung ecumenism. Yung tinawag na ecumenism, yung anong tawag doon sa yung ang mga Katoliko na born again, matawag doon. Yung born again ng mga Katoliko, mga kapatid. El Shaddai. El Shaddai po. Yun, yung grupo na anong tawag dyan? Ecumenical churches yan, magsama yan sila. Kahit Katoliko, mga kapatid. Ecumenism yan. Yan, ecumenical. Ecumenical movement yan, yun. Pati yung UCCP,
economical movement yan. Iba-ibang mga doktrina na sama-sama for the sake of organization, not for the sake of God. Yun. Ito tayo magbasa. Organize the great ecumenical association of ministers to make an image unto the beast. As the Bible said, and building, tanan mo propesyahan mga kapatid, image of the beast, only fulfilled in 2010 ba yun? Sino nakaalala? Kailan nag-signing mga kapatid? 2013? 2013 ba yun? 20... yan natin. Sino dyan, huwag na mag-share ng happy birthday. Tinan nyo sa smartphone kung kailan na napirmahan yung work. Maghintay ako habang magpatuloy rito. Pastor Loli, Sister Loli at Para Loli, tinan nyo kailan nagpirmahan ng work. As the Bible said, and building a Christian economy that will close the doors of this church and others like it. See, Lucifer at his work. End of quote. How could Rome do this? Ito na kay word na to. Nasa yata. By manipulating our government to loan billions of dollars to people who they knew could never pay. Father Branham told us they planned a financial ruin. He even told us that they would take our homes, and we saw it happen. 1960s pa pala yan, kapag hindi nakabayad, mga bahay ay iniilit nila. Kinukuha nila at tawag sa Bisaya. Tawag yung pag nakawayan, inimbargo. Inimbargo nila ang mga bahay. Nangyari pa yan, 1960. Wala tayong malay. Nabasa natin ito. Kasama ang istorya mga kapatid doon. Kasi maroon silang isang prinsipyo po, sabi, it is unchristian to own a property. Sinabi mismo ni Francis yan. It is unchristian to own a property. Si Jesus, hindi pala Kristiyano yun. Pumunta kami sa Capernaum, nakalagay doon. Nakalagay sa ating Bible, Matthew 4, na ang kanyang home, who is out of Tiberias, ay Capernaum. Meron siyang maliit na bahay na bato roon. It was destroyed during an earthquake. Anong date yun, mga kapatid? At saka tidal wave. Nandun yung mga bato, mga kapatid. Yung bahay ni Jesus at bahay ni Pedro sa Capernaum. So, yun. Salungat sila, mga kapatid. Salungat lagi. Ang kaaway naman talaga, salungat yan lagi. He said, Rome would own the homes of many Americans. Rome is ready to take us over. And our prophet said, according to prophecy, an American pope will be elected. Maghintay lang sila. Ang culmination nito, widespread mga kapatid, na persecution po when there will be an American pope. Chatira, Church Age, page 288, December 8, 1960. As we see these two cold beasts rise up out of the earth, ito na yung 1911 ng Revelation. Two horn beasts, mga kapatid, it speaks of two powers yan. Rise up out of America, pero singular beast. So, another prophecy, ang two powers niyan, Canada and US, and the US, mga kapatid, ay yun po ang two horn beast. But beast lang, singular. Time will come. Tama kayong pananaw ni Trump ay maging isa na lang yun. Maging isang lupain na lang yun. Another prophecy po yan, mga kapatid. So at least, ay hitik na hitik tayo sa prophecy sa unahan. Not out
of the thickness and multitudes of people. Na hindi doon sa Mediterranean. Oh, ang ibig sabihin, hindi sa Europe yun. With horse like a lamb, but spake like the dragon. Oh. We believe that the hour is close at hand now. Father, when these churches is confederating themselves together, hindi pa gano noon, hindi pa gano. Ay naging instrumento yan, mga kapatid, ng formation of war. Pero matagal na panahon yun. At bukod doon, yung war, bago maging war yan, naituro ko na yan, babago-bago po ang pangalan yan throughout the years. Naituro ko na yan, kalimutan nyo, iba-ibang tawag nila. Hanggang ngayon, nabuo yan, WARP na siya. World Alliance of Religions for Peace. Tandaan nyo, turo ko yan paiba-iba yan ang pangalan. Hanggang naging WARP. Making an image unto the beast, and it will be terrible in the group. Lord, that won't join them. Yung hindi sasama sa kanila. Inog ko. Terribly daw yan. Grabe ang persecution. Sino man ang ayaw magpasakop sa kanila na grupo o tao, mga kapatid. Sus, grabe ang persecution. Pagdating ng panahon. Hintay lang sila, ang mga kapatid. There will be American Pope. So malapit na talagang panahon. Malapit na talagang panahon, mga kapatid. At kung tayo tumingin sa mga leaders ng mundo, doon tayo tatingin sa kanila saan sila naaayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. O like Netanyahu, mga kapatid. Saan siya ba'y nasa kalooban? Amen. Kasi gusto niya mapalayas yung mga kalaban sa within the boundaries of Israel, mga kapatid. So, yan ang nakasulat po sa Isaiah, mga kapatid. Si Trump, mga kapatid. Bagamat gusto ni Trump para sa ekonomiya ng Amerika na peace, pero ang ginawa niya ay binigyan ng favor si Netanyahu na gawin niya na yung kanyang ceasefire po hindi na sinunod Netanyahu. Binigyan siya ng kumbaga sasakyan, free wheeling, bahala ka na dyan basta mabalik lahat ng mga hostages. Ayun. So Netanyahu, gagawin nilang tulad kay Duterte na crimes against humanity. Hindi pwede yun. Sabi ng Bible, 60 ka na 12. Doon tayo nakatingin. Quote, Jatara Church, Age, page 311, December 8, 1960. When we see, make an image to her, what would it be? Just what they are doing right now, just exactly moving up in this confederation of churches. All the churches belong to this organization. All go into one group. And Pope John has invited them all back. End of quote. O sa panahon ng Babanam, si Pope John, later ni John Paul, siya na yung si Carol Boitewa, mga kapatid yun. Pope John pa. Naabutan ko na yun, papalit pa ako si Pope John. Yan. Pope John, tawag natin Pope, yun ang pangalan. Pero hindi tayo walang Pope na Papa, Father, iba yun, mga kapatid. Quote, the 10 Virgins, page 469, 470, December 11, 1960. The beast, close open parenthesis, he had power because they had made an image. The Protestant churches, through the Council of Churches, yan na yun. Yun ang kanyang, ni Babanam, sa kanyang panahon kasi ay World Council eh. So, hindi niya alam ni Branham na it will transform into a World Alliance of Religions for Peace. Pangalan lang nagbabago, pero the mechanics, mga kapatid, the principle ng grupo, isa lang yun. Pangalan na po nagbabago. Tulad ng imposition, mga kapatid. Nagbabago lang yung pangalan. Yung kanilang judicial arm, mga kapatid, na ICC, pareho lang yan. Kaya lang, yung panahon ng Inquisition ay
ano lang yun, purely religious yun, mga kapatid. Ngayon ay hindi religious, secular. Pero pareho lang yan. Pareho lang yan. Ang motibo niyan, to persecute, mga kapatid. Pareho lang yan. Sana ba yun? He had power because they had made an image. The Protestant churches, through the Council of Churches, is making a place where that all Protestant fellowship will have to be united. Para mag-unite yung mga Protestant. Page 470. The image of the beast, the Protestant denomination, not the Catholic, image yun. So, tanda mga kapatid talagang specific si Barbanam dito. The image of the beast, the Protestant denomination, kaya nga inito mga Catholic, not the Catholic. This is in America. He's speaking of here, see, cause the 13th chapter is on the American, and of course, 13th chapter is on the American. Ibig sabihin, talagang binigyan din ni Barbanam na Amerika ito. Amerika ang mag-persecute. Ang image ito, yung 30 na yan, Amerika talaga. Dahil sa roof, American po. For years, there has been talk in the Vatican about an American Pope. Kaya mga kapatid matagal na hanggang dumating si Barbanam, nabutan niya na there has been talk in the Vatican about an American Pope. Malaman natin, hindi lang tayo ngayon, kundi noon pa, noong pagpasok ng 20th century, mga kapatid. Go! The New York Times, why not an American Pope? April 16, 1913. 20th century na. To the editor of the New York Times, whether the illness of Pope Pius X, ayan na, diba, 10, yun, itong si Pius to, itong nanghiram ng ginto natin, mga kapatid, na andyan ngayon sa, yung bulk, andyan sa, tunnel, sa ilalim ng Central Bank ng Quezon City, nakadeposit, mga kapatid, ninanakaw ngayon, ng grupo ni BBM, ninanakaw ni Noy, mga kapatid, 450 metric tons of gold. Hiniram yan. Pingin ka ng kumpula. Pingin ka ng kumpula. Eh, bakit tayo? Marami yan. Yung hiniram ni Pius yan, mga kapatid. Nung naibalik yan, kasi ang hiniram nila 700 plus metric tons. 700,000 metric tons sa ginto. Ang usapan nila ni yung pare na yun, na siyang Corporation Soul, Pedro. si Pedro Diaz. Diaz. Pedro Diaz may pangalan? Hindi Pedro. Pedro Diaz niya. Si Diaz nga. Hindi Pedro ang kanyang pangalan. Baka si Pablo. Pedro Diaz. Santiago Diaz ba yun? Kaya Yung Corporation Soul, kasama si Rizal doon. Kaya pinangalan ngayon yung Ay, ang usapan kay Marcos, si Marcos ang nagpapa-historian, ayaw lang talakayin, mga kapatid. Nagpaparating si Marcos na magpasuli. Ang usapan ay 30%. Kaya si Marcos nagkakaroon ng mga ginto, mga kapatid. So ayaw tangkiliki ng Manlayan. Hindi naman yung kwentong barbero yan, kutsero, talagang totoo yan, mga kapatid. Ang problema, sinira ng anak. Ang tatay, hindi niya tinayo ang reputasyon ng kanyang tatay. Kaya, sorry sila. Pero, truth is true. It will remain true, mga kapatid. Pius X result in death in one of those occasional marvelous recoveries.
which sometimes happen. The discussion or suggestion of a successor, ito Papa, from the USA, is opportune. There is no, in the legacy, I hope, in a mere layman venturing the opinion that the time has arrived when, ito haka, when little of the American spirit in the chair of St. Peter might benefit both the papacy and the world in general. Ayun ang kailangan na mabuti na yung ang great power America at saka doon sa power St. Peter po, isa lang yun. Ay, the world daw at yung papacy will be benefited in general. Why not elect as next pope one of our American cardinals, like the modest but very energetic Farley? Maroon ng mga contenders pala noong una, mga kapatid. Noong pagka-matay ni Pope Pius, si Farley or O'Connell. Ito yung mga prominent na mga kardinal sa Amerika noong 1913. Each is a broad-minded prelate, true to his church and true to his country, says the loss of the Pope's temporal power by the unification of Italy. Yung temporal power, kasi iyon nga ang one of the heads, mga kapatid, one of the heads was wounded to death. Yun na yun, na unify, nabawasan, mga kapatid, ang power ng Pope, mga kapatid. Nagiging ecclesiastical na lang mo siya, hindi siya secular. Pero mayroong contending cardinal sa Amerika, panahon ng Pope Pius, Farley or O'Connell. Each is a broad-minded prelate, true to his church and true to his country. Sabi ni Barbanama, saying the loss of the Pope's temporal power by the unification of Italy, the election of an Italian has ceased to be necessary. Ninagano Italian, mga kapatid, ang nawala na sila sa dahil nawundi na sila There is no good reason why an American or a native of any other country should not be chosen. And indeed, there are many obvious reasons why the choice of an American would be advantageous. In plain language, there still lingers about the papacy something of the narrow spirit of the Middle Ages, which would be banished forever by the election of American like Farley. Perhaps it would have other results as desirable as modernization. There is a spirit abroad among the Christian sects that the time is favorable for union. And who shall say that the spirits would not move the dissenters to go back to the old fold under an up-to-date pope of broad-minded views? T.Y. Reinach and of Co. Ibig sabihin, usap-usapan na mga kapatid, pero hindi nangyari yun. Why? Hindi na papanahon. Hindi na papanahon na si Farley o si O'Connell na maging kapalit ni Pope Pius. It is not yet time, it is not yet right, but now is the right and ripe time that an American Pope. Lord, Yahweh Elohim, narinig mo kami. So, matutupad dito. No? Ay talagang may kapagmunyi, talagang buti sa may fasting. Mag-fasting na. Dahil ang time is running out. We know that the long-term goal of the Vatican, nandiyan pa ba kayo? Kino-cross ko kasi nabasa ko sa lista na hindi na We know that the long-term goal of the Vatican has been to turn America into a Catholic nation. Narinig niyo mga kapatid? Noong unang panahon mga kapatid, bawal sa Amerika po ang Catholic.
Bawal sa Amerika po, di ba? Nung sila po ay nagkaroon ng persecution doon, sumakay sila sa Mayfair at sila, tumating sila sa Virginia, mga kapatid doon. Ayaw nilang Katoliko, bawal sa politika. Pero unti-unti mga kapatid ay wala na. Even si Lincoln ay Katolik yata yun eh. Unti-unting nag-dominate ang mga Katoliko ngayon doon sa Congress. Kaya nga, tinan mo yung mga panukala nila mga kapatid. Isara ko. Grabe na, bawal mamalo ng bata. Isara ko yung tangke. It is a crime na papaluin mo yung bata, hindi pwede paluin. Disiplina na yung bata, hindi bawal ang palo. Makukulong ka magulang. Yun na yun, mga kapatid. Ulit yung pagbasa, we know that the long-term goal of the Vatican has been to turn America into a Catholic nation. Amen. With the most powerful nation on earth turned to Catholicism, then the whole world can be captured for the Roman Church. With the first beast of the 13th chapter of Revelation, the Roman Catholic Church power, and the second power, the beast, the USA, working together, then combined church power with the government powers will enforce Roman Catholic doctrine around the world. So, yan ang prophecy mga kapatid Kung hindi ma-fulfill yan, mga kapatid, ay grabing bakras ito sa mga Branham followers. Yung anak ni Paisley na hiniral mangaral doon, bata pa to, 20 plus lang. Hiniraw na nawala kay Babanaw. Wala na doon sa Faith Assembly Church. Then the scripture will be fulfilled that says, as many as would not worship the image of the beast should be killed. Revelation 13:15. Yan ba? Tama. Revelation 15, and he had power to give life unto the image of the beast. To give life, mga kapatid, to the image of the beast. Yung war, sino magbigay yung life, mga kapatid? Yung Pope yan, and he had power to give life. Ginamitan ng mga kapatid. Kasi seat yan, trono yan, mga kapatid. Yun. So, klarong-klaro na, mga kapatid. Code. The End Time Message Chronicle 2005. Article, message related, Pope appoints American Archbishop to enforce Roman Catholic doctrine. To enforce Roman Catholic doctrine. Yun na sabi. Sabi ni Babanaw. Archbishop William Joseph Livada answers questions after Pope Benedict hindi, kay Babanaw yung nasapan. Benedict 16 na. Wala si Babanaw dito Name him as his successor as the Vatican Guardian of Church Doctrine on May 13, 2005. Singit ni Wood. Placing his conservative theologian to be the highest ranking American ever at the Vatican. Nevada. Quote, found in End Time Message Chronicle, Pope appoints American Archbishop to enforce Roman Catholic doctrine, Vatican City. By becoming Pope, Cardinal Joseph Ratzinger, German, the guardian of Catholic doctrinal orthodoxy for the past quarter century, left one of the most powerful vacancies in the Vatican. Now, Pope Benedict XVI has announced his replacement, and for the first time in church history, the job goes to an American. Ito naman to an American. Kailan Argentina. The Pope, so by the election of Pope Francis, mga kapatid, it paves the way for the American Pope
literal United States po talagang hindi na mahirap tanggapin. Why? Because Pope Francis Mario Bergoglio hail from, saan siya galing? Sa Argentina, South America. South America yun, not North America. Hindi naman kasi tinatawag na Amerikano yung South American eh. Latin doon. Ang Mexico nga ay Central America, hindi tinatawag na Amerikano. Ang Canada nga, hindi rin tinatawag na Amerikano, Canadian tawag nila. Nandun kami, nagtatanong, bakit ganun? Yun ang ano eh. Yun ang nakasanayan, yun ang kanyang kustumbre, yun ang tradisyon. Pareho lang yan sa tinatawag na Western country. Alam niyo ba, ang Australia nasa ilalim natin, tinawag pang Western country. Pero mo, so wala na sa lugar. Ang mga pangalan, Australia, hindi Western yan. Nasa ilalim na natin eh. Ilalim na, Malaysia. Malaysia, Indonesia, ano po, malayo pa yung Australia. Ilalim na. Mga kapatid, tinawag pang Western nation. Paano yung West yun, nasa ilalim na? For the first quarter century, left one of the most powerful vacancies in the Vatican. Now, Pope Benedict XVI has announced his replacement, and for the first time in church history, the job goes on the American. The Pope chose an old friend, San Francisco Archbishop William Joseph Levada, to be the new prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith. This office, this office, which used to be known as the Holy Office of the Inquisition, ang dating pangalan pala ng prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith, ay nano yan eh, nagiging head doon si Tagle. At dilipat na naman doon na sa Pinansya si Tagle. Mga kapatid, ang dati palang pangalan niya ay Holy Office of the Inquisition. Dami pinatay nito. Ganun pangalan, prefect. Binago pangalan. Pero ito yung tribunal, mga kapatid, sa Inquisition. Is responsible for making sure that the teachings and positions of the Catholic Church are properly reflected. End of quote. Marami tayong natutunan nito. Archbishop Levada would be in line to be voted for as next pope. North America na to. US na yan. Go. The entire message, critical article, World Council of Churches pushes for spiritual ecumenism with the Pope. Pope Benedict XVI. Ito may malungkot sila pero kay Balbanam pero explanation sila na ito. Pope Benedict XVI said the search for unity between the Roman Catholic Church and the other Christians was irreversible. Fourth page na tayo. Tapusin natin. Fourth page. Underlining the desire to improve relations and heal the 1,000-year-old rift with the Orthodox Church, Pope Benedict XVI plans to make Christian unity his primary task, especially with the Orthodox Church. Benedict made the comments in a meeting with Reverend Samuel Cubia. Ito ay kay Woodley ito, hindi nakababanam. The leader of the World Council of Churches, the fellowship of more than 300 churches from nearly all Christian traditions, including Protestants and the Orthodox. The Roman Catholic Church is not a member but cooperates with the World Council of Churches. Tignan mo, hindi membro sila, pero cooperation na sila. World Council of Churches. In his remarks, Benedict repeated his pledge that his primary task as Pope would be to work tirelessly to rebuild unity of all Christians
with concrete gestures and not just words. Samuel Cubilla, chairman of the NWCC, also stressed the importance of unity, saying faith is more effective and vibrant when it is lived out together with our brothers and sisters in Christ. They said he greatly appreciated Benedict's commitment to ecumenism and invited the Pope to visit the World Council of Churches in Geneva. And of course, the Roman Church is advertising and getting the American people ready to become Catholic. Kahit mga kapatid, sabi, the Roman Church is advertising and getting the American people ready to become Catholic. Those who are not already leaning that way. Go. Religious page in the Arkansas Democrat Gazette paper, February 14, 2009. In recent months, dioceses around the world have been offering Catholics a special benefit that fell out of favor decades ago. The indulgence of a sort of amnesty from punishment in the afterlife and reminding them of the Church's long claim power to mitigate, make less severe the wages of sin. Ayun. O yung alam niyo pagbayaran, yung sinasabi na Indonesia. Ayun. Yan ang totoo dyan. According to church teaching, even after sinners are absolved in the confessional sa hingi ng confessionary, and said that Our Father or Hail Mary's as penance, they still face punishment after death in purgatory before they can enter heaven. In exchange of their prayers, devotions, or pilgrimage is special. In special years, a Catholic can receive an indulgence which reduces or erases the punishment instantly with no formal ceremony or sacrament. There are partial indulgences which they choose purgatorial time by a certain number of days or years, and plenary indulgences which eliminate all of it until another sin is committed. You can get one for yourself or for someone dead. You cannot buy one. The church outlawed the sale of indulgences in 1567. But charitable organizations combined with other acts can help you earn one. There is a limit of one plenary indulgence per sinner per day. And of course, this is where America is headed, a union with a church that believes such things as this. Church and government in America are going to enforce such teaching as this. True is the churches in America will join this world church or be killed. And he had power to give life, Revelation 13:15, unto the image of the beast. That the image of the beast should both speak and cause as many as would that worship the image of the beast would be killed. Most will not believe it until it is too late. Foolish virgins will be killed in order to receive eternal life. Praise the Lord. So, dito mga kapatid, ito ay sinulat ni Wood. Kinuha niya ang mga excerpt mga kapatid na ito ay walang nakano kung kailan napirmahan yung kailan napirmahan yung work. Dali, hanapin ko, kailan napirmahan. Kailan? Screenshot ko lang kasi dalawa yung picture. Tayo.
Maraming warp dito. Riyan, natutukoy ko. World Alliance. Or kung ano, June 9, 2016. Pero June 9, 2016, hindi ka naman September 14. Ay, September 2014. Ano year? Ay, June 9, 2016. Sa Korea 2014. 2014. Korea 2014 o parang ganun. At the 2014 World Peace Summit, legal and political leaders from around the world signed an agreement with HWPL to work together. O ibang hindi ba pa nakalagay dito? HWPL. Basta warp yun, ha? What is the Conference of World Religions for Peace Convention? World Alliance of Religions for Peace. So, 2014, mga kapatid, sa Korea. Praise the Lord. So, hindi tayo nakatalakay sa Bible, pero tatalakayin natin yan. Next meeting natin, tiyak tayo, maliwanag na po ang kasipan natin. At ako, klaro na po mga kapatid, ang insight ng Biblia. Kung ang magiging next pope ay galing sa Amerika, itong si Cardinal Privo, totally, ang head na yan ay healed na. Ano na yung pupunta doon sa Vatican. Pero pupunta ng Jerusalem yan, kapag nakita yung punta ng Jerusalem, naiwan na kayo. Kasi, kalahati ng tribulation yun eh. Huwag nyo hintayin na makita yung Pope na yan, naupo doon sa third temple. Huling-huli ngayon, nakalipas na yung 10 years, mga kapatid, prophetic years. Huwag na huwag. So may guide na tayo. When there will be a Pope from the United States, then the wound is totally wala na. Papasok na tayo. There will be a third temple, mga kapatid. All the enemies of Israel will run out of the borders. Praise God! Yun po ang inintay natin. So klaro na po, mga kapatid, ang sign. Klaro na po anong mangyayari sa mundo. Nakikita na natin, mga kapatid. Klaro na po. Klaro na. Klaro pa sa sikat ng araw. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa biyaya sa amin. Ikaw po ang nabigay namin sa Panginoon. Dahil open lagi, Lord, ay naturo open lagi para ang iyong Espiritu ay makakapasok, makakaturo sa amin, paano kami manindigan. Gusto mong makita namin, Panginoon, ang liwanag, yung salita, manawaan namin, mabuksan ang mata ng unawa at dakilang Diyos. Pagpalain mo, Lord, yung hindi pa naka-decide, Lord, na dati na may mga kasama, marami po sila. Sana sila, hindi alam, Panginoon, kung sila'y babalik na, maliban na lamang, kung ang mga puso, Lord, ay maging bato na, ay wala na po talagang pag-asa yun. Ikaw po nakakalam. By your omniscient mind, Lord, by your omnipotence, ikaw po nakakalam na ng bagay na kilang nawa, Lord, panatilihin mo ang aming puso na malambot, nakahanda, naghihintay, nagbabantay,
sa mga pangyayari, Lord, upang kami ay we will not be caught and surprised, Panginoon. Naging handa. Ang aming mga anak, Lord, maglingkod na dahil kung hindi sila maglingkod, Panginoon, talagang hindi na kami judgmental. Kung siyempre, common sense lang, kung hindi maglingkod, sabi ng Bible, sabi ng salita, ay wicked sila. Dahil hindi sila maglingkod. Yan ang palatandaan. The wicked shall not serve. Kaya, Panginoon, ikaw po, bahala, Lord, magkaroon ng himala po sa aming mga anak. Sa aming mga anak na tila baga nahihila, Lord, sa covetousness. Paano kumita ng malaking pera, milyon-milyon na. So, gano'n ang posisyon nila, Panginoon. Napakalungkot, Panginoon. Talagang gano'n ang mangyayari. Maiwan talaga sila. Dahil naikot ng Diyos ng mundo ito, ng kalibutan, ang kanilang kaisipan. Ibig pang-maintenance na lamang, ay wala na, naikot na talaga. Kaya Panginoon, ingatan mo kami, sama kami nakatira, Lord, na hindi kami magagalaw ng kaaway na kilaw Diyos, na hindi kami, Lord, magkakaroon ng problema sa militaran. May stress kami, Panginoon. Maraming ginamit ng kaaway na magiging pabigat po sa aming paligid, Panginoon. So, ikaw, Lord, Yahweh Elohim, ikaw po, Panginoon, na sabi mo kilang Diyos, ay ikaw po ang balasang I will not leave you or forsake you. Even until the end of the world. Kaya maraming salamat muli, Lord. Pagalingin mo kami lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.